Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong to. Life is very short. Mabilis ang oras at panahon. Walang replay, walang rewind. Alam mo, sa panahon ngayon, huwag ka magpo-focus sa mga bagay na magpapa-stress sa'yo. Enjoy mo lang yung buhay mo. Kasi life is very unpredictable. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Oo, minsan nahihirapan ka, nagkakaproblema ka, pero minsan kailangan mo nalang tanggapin yung sitwasyon na ganyan talaga ang buhay, nangyayari talaga yan, na okay lang yan. Pero alam mo, someday magiging proud ka sa sarili mo kasi nalagpasan mo yung pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. At very soon magiging masaya ka at mapapasabi ka na lang na, God, this is more than I prayed for. Kaya piliin mo palaging maging masaya at piliin mo palaging maging mabuti. We only live once. Kaya remember, life is short. So, enjoy mo yung buhay mo dito sa mundo natin. Since nawawala po yung iPhone 16 Pro Max ng kapatid ko, mga kapatid, pag po naibalik yan, magbibigay po kami agad ng pabuya. Ang itsura po ng cellphone is ganito, iPhone 16 Pro Max. Mga kapatid, kawawala lang po nito ngayong araw, 6:50 PM po mga kapatid. So nagpa-blatter na rin po kami, nagpunta na kami ng barangay, nagpa-review kami ng CCTV, pero isang CCTV na lang po hinahanap namin para matukoy namin kung sino yung taong nakakuha nito. So bukas pupunta kami ng munisipyo na may kasama pong pulis para po makita kung sino po yung kumuha ng phone na yon. Mga kapatid, naiwan po siya doon sa tricycle po namin, na ilapag po siya doon. Then pagbalik lang mga 10 to 20 minutes, wala na po agad yung phone doon. Sa totoo lang mga kapatid, kapabayaan din naman po ng kapatid ko, pero syempre hindi niya naman din in-expect na mawawala din talaga yung phone niya. Pero dahil nga importante yung mga nakalagay sa phone na to, mga kapatid, kailangan po ng kapatid ko ng cellphone niya. Kaya yung nakakuha po ng phone ng kapatid ko, malalaman po namin kung sino ka at kung nasan po yung phone nito. Then tinatry na rin po namin i-access to, tinatry na rin po namin. Kung hindi man maibabalik to mga kapatid, malalaman po namin yan. Makikipag-communicate po kami sa Apple para po ma-find yung phone namin kung nasaan. Kaya po sa nakapulot po ng cellphone na to mga kapatid, ako i-message nyo na po ako agad. Please, kailangan lang po talaga namin ng cellphone. Pasensya na po talaga kung naging burara po yung kapatid ko, pero doon po kasi naiwan yan sa may kolong-kolong po namin or sa tricycle po namin. Magbibigay po kami ng pabuya mga kapatid. Please, sana maibalik po yung phone ng kapatid ko. Dito lang po yan sa City of Urdaneta, Pangasinan, na wala po siya sa tapat po ng City Hall mga kapatid ha. So sana maibalik po siya sa amin. So i-message po ako kung may alam na po kayo dito. Thank you po. So ang dami nagsasabi na April Fools lang daw yung pag-alis namin sa Manex House. So sino nang nakapanood nito mga kapatid sa YT channel po ni ate na umalis na po kami sa Manex House at nagpaalam po kami. Ito mga kapatid, yung pag-alis namin dito, actually hindi na namin naabutan sila Sir Manex, pati yung ibang member na galing ng Puerto Galera, kasi nag-Puerto Galera kami galing. So diretso impake na rin kami pag-uwi kasi nakahiwalay po kami ng bus, na nakaseparate po kami, sineparate po kami ni Sir Manex na pang pamilyay lang. Yung mga kapatid, grabe po yung mga treatment na magaganda sa amin ni Sir Manex sa Manex House. So wala pong issue na kaya kami umalis kasi may issue doon, nagka-problema po kami doon. So wala pong ganun mga kapatid. So mapapanood nyo talaga yung full reason kung bakit umalis po talaga kami sa Manex House, pero hindi po dahil sa nagka-problema kami doon or nagkaroon kami ng katampuhan doon. Pero meron talaga kami mga personal na kailangan namin i-fix sa family po namin, kaya kami umalis doon mga kapatid. So panoorin nyo na lang, pero hindi po ito April Fools, kasi ang April Fools po mga kapatid is April 1 lang po siya ginagawa. So panoorin nyo na to. So nakakalungkot yung pag-alis po namin dito kasi hindi kami nakapagpaalam ng maayos sa iba. So more on chat lang talaga. So kung sino lang inaabutan namin sa Manex House, yun lang po yung napagpaalaman namin. So panoorin nyo po. So, in-announce na nga ang mga official winner ng Mr. and Miss Manex 2026. So, ayan, nakikita nyo mga kapatid. So, sa mga babae po, ang second runner-up po is si Cyril, ang first runner-up po is si Elinyay, at ang nag-title po or ang nanalo po sa female category is si Sandra Villamayor. Tapos sa lalaki naman mga kapatid, second runner-up si Saidi, first runner-up po si Kosoke, at syempre, ang title po natin is si Ace Remite. So, ayan mga kapatid. So, nakakaloka, grabe yung labanan. Alam nyo ba mga kapatid, 3 days preparation lang po yan. Ito, sasabihin ko na talaga sa inyo. 1 day lang po lahat yan. Yung shoot na yan. So, ginawa yung finals and prelims po is sa loob po ng isang araw. So, ibig sabihin mga kapatid, yung preparation na ginawa is 3 days lang. Kasama na yung rampa. Ang daming first timer dyan. Kagaya na lang ng aking kapatid, first timer po sa pagrampa yan. Yung tatlong lalaki na to, first timer din po yun na sumali ng pageant mga kapatid. So, grabe. So, proud na proud ako sa kanila kasi mga kapatid, grabe yung preparation din na ginawa nila, grabe din yung effort. Halos lahat nag-effort mga
kapatid. Alam nyo yung simpleng vlog lang na gagawin, pero ang nangyari po mga kapatid is naging bongga dahil nagpa-set up agad. Eto, imagine nyo ha, March 24 no nag-present kami kay Sir Manix na, Sir, magpa-pageant tayo, vlog lang. Vlog lang yung gagawin. Tapos, March 27, yan na mga kapatid. Ay, March 26 nilabas yung official candidate. Then, March 27, yun na mga kapatid, ginawa na po namin ang vlog na to, tapos hindi namin in-expect na sobrang ganda na stage siya pinagawa ni Sir Manix. Kasi nagpagawa siya ng stage siya sobrang ganda nung March 25. After namin sabihin sa kanya, March 24, March 25, nagpagawa siya agad ng magandang stage na pressure ang lahat. So March 27, ginanap na nga ang hinihintay ng lahat mga kapatid. So alam na namin talaga kung sino yung nanalo dyan that day. So yun mga kapatid. So ito, for the vlog lang. Kaya ang daming basher, wag kayo masyadong ma-stress. Yung mga basher dyan, wag kayo masyadong ma-stress. Kasi hindi lang yan yung gagawin natin, hindi lang part 1. Kasi ang dami nagsabi, ba't daw hindi nakapasok si Nika, hindi daw nakapasok. Alam nyo mga kapatid, lahat naman sila actually pampasok. Then yung nangyari dyan mga kapatid, hindi po scripted. Totoo po yung final result niyan. So may mga judge din po, may mga pinagmitingan din kung sino talaga yung nag-stand out, may mga nag-scoring din. So yun mga kapatid, kaya love lang tayo, wag nang bash-bash. So eto, may announcement ako sa inyo. This summer, magkakaroon tayo ng summer edition. Then patutunayan talaga nila, ito, preparation talaga malala. Magkakaroon ng preparation na malala lahat ng official candidate mga kapatid ha. So, expect nyo na maraming sasali dito. So, abangan nyo yan. Mr. and Miss Manix Summer Edition 2026 this coming April na po. So, ayan mga kapatid. Kaya kung gusto nyo po ng ganon, ng Summer Edition, i-comment nyo dito. May preparation po yan. Talagang paghahandaan po lahat ng candidate yan. Lalaki man yan or babae. So, mag-comment kayo kung gusto nyo ng Mr. and Miss Manix Summer Edition. Comment nyo ngayon na, bilis! Ang toxic ng pamilya ko, isama nyo na rin ako sa toxic na yon. Alam nyo ba mga kapatid, dati ganun po talaga kami. As in, mas sobrang toxic pa. Ito, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi sobra ko pong namimiss ngayon yung mama at papa ko. As in, gusto ko silang makita at excited po ako na magkakasama-sama ulit po kami. So, sa mga nagtatanong po dyan, bakit hindi po namin kasama sila mama, papa, si Ena, tsaka si Ate Erica. Actually mga kapatid, wala po kaming issue. Kasi po, may kanya-kanya rin po silang buhay. Lalo na po yung kapatid ko, may pamilya na rin po itong si Ena, pati po si Ate Erica. Pero one of these days, mga kapatid, magkakasama at sama po kami. Eto mga kapatid, pinag-isipan ko to na mabuti kung i-open ko ba siya sa inyo. Pero sige, para magbigay na rin ng inspirational sa inyo. Alam ko mga kapatid, ang pamilya kasi hindi po perpekto yan. So, may mga nagkakamali, may mga hindi nagkakasundo sa pagitan ng magulang, pati anak. Nagkakamali ang anak, nagkakamali rin ang magulang. Pero at the end of the day, magulang mo pa din. So, kami po kasi magkakapatid is very emotional kami pagdating sa isa't isa. Yung emotional po namin is pikunan. So palagi kaming napipikon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali yung bawat isa sa amin pagdating sa amin. Ha? Halimbawa, may iko-correct kami, may iko-correct kami, iko-correct ko namin yung mga kapatid namin, iko-correct din kami ng mga kapatid namin. Nagkakasilipan kami. Alam niyo mga kapatid, ganito po yan ha, mahaba-habang kwento to. Ito po, yung dalawa kasing kapatid ko na to, si Adrian at si Eileen, hindi na nila naabutan yung hirap ng buhay na meron kami talaga. So kami po kasi dati, 4 lang kami, si Ate Aya, si Ate Erica, ako, tsaka si Ena. So mahirap po talaga yung buhay namin noon pa. So really blessed na lang kasi maaga din binigay sa amin ni Lord. So lumaki po talaga kami na palagi magkakaaway, palagi nagsisilipan, nagseselosan. Yung mama ko po pala waray, kaya matapang yan. So yan mga kapatid, ako po kasi maaga rin po akong nawala sa amin. Parang 15 wala na ako. Si Ate 18, si Ate Erica 14, si Ina rin ata 14. Wala na po sa amin. Kasi nga po, gusto namin makatakas doon sa bahay. Ayaw namin sa bahay kasi nga palagi kaming may mga issue, palagi kami nag-aaway-away. So alam niyo mga kapatid, na-realize namin nung wala na kami sa bahay few years, nung nagkakasarili na kaming buhay, nagkakaisip-isip na kami, palagi namin namimiss sila mama. Kaso natatakot kami kasi nga yung nanay ko po kasi is matapang. So natatakot kaming ma-award. So yun mga kapatid, syempre, dahil nga palagi kami nag-aaway-away dati, nakakapag-open kami sa mga barkada namin about sa family namin. Especially pagka nakikita namin yung barkada namin is yung pamilya nila is maayos. Hindi perpekto, pero masaya. Yung ganun. Sa amin kasi, somehow nagiging masaya din, pero lumaki nga kami sa puro katoksikan. Pero hindi naging hadlang yun para makumpleto ulit kami magkakapatid. Nakita nyo, kumpleto kami lahat dyan mga kapatid. So syempre, nung nag-i-start din kami mag-vlog doon, hindi rin naman ganun kadali kasi may kanya-kanya kaming gusto. Hindi naman lahat is gusto mag-vlog. Hindi naman lahat kami magkakapatid gusto magpakita sa social media. Even yung yung papa ko ayaw din talaga. Yung mama ko naman ngayon, okay, gusto na rin sumama sa amin. Alam niyo mga kapatid, ako ha, pag gusto niyo malaman nyo, ang hindi ko po palaging kasundo sa bahay namin ay si Ena. Ayan, si Ena, hindi ko siya palaging kasundo pero okay kami.
kami. Tapos si mama naman po, talaga, lagi kaming nagkakasagutan ni mama, pero I realize na mali talaga ako na sagutin yung magulang. Dumating pa sa punto na talaga nag-away kami. Pero syempre at the end of the day, kami lang din naman ang fifix niyan. So may mga time na kailangan ko ng yakap ng magulang. Sa totoo lang, yung mama ko kasi talaga, waray matapang, ipaglalaban yun kung ano talaga yung ano niya. Pero ngayon, nasasabihan ko na yung mama, wag na iwasan na natin yung toxic, nasasabihan ko naman ngayon yung mama ko na ganun. Kaya, sa mga nagsasabi na parang nagsisiraan kami, naiintindihan naman namin yung bawat isa kasi that time nun, alam na namin talaga na toxic kami. Ngayon, alam namin na naging toxic kami noon. So, nakakapag-open kami sa ibang tao, like, buti pa kayo, ganyan yung pamilya, kasi yung ganito, ganyan. So, mali pala kami doon. Kasi syempre, imbis na pinag-uusapan namin is nakakalabas pa sa ibang tao. Pero, isang bagay na lang din ang natutuwa ako ngayon mga kapatid kasi very open na rin naman kami sa isa't isa ng pamilya ko. So, intindihan, unawaan. Pero syempre, hanggang ngayon, inaaral pa rin po namin kung paano kami magtatagpo sa gitna. Pero syempre, naniniwala ako, nandiyan si Lord, nandiyan si Lord, ipapagitan namin sa amin yan para magtagpo kami lahat sa gitna. So, hindi perpekto yung pamilya ko, kagaya ng pamilya ng iba, nag-aaway-away, nagseselosan, minsan nakakapag-open sa mga barkada about sa nangyayari sa pamilya. Pero syempre, at the end of the day, pagka nag-usap lang din kayo, pinag-usapan nyo na maayos, magtatagpo kayo sa gitna. So, yun mga kapatid, namimiss ko lang kasi talaga yung mga mama ko tsaka yung papa ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang yakapin, gusto kong sabihin sa kanila na mga pasensya na matigas yung ulo namin. Kasi magkakasundo na rin naman po kami magkakapatid, lalo na si ate, close na close kami, si Adrian, tsaka si Elaine. Syempre, as si ate kasi yung nag-guide sa amin, gusto niya mapaayos yung buhay na meron kami. Si ate kasi lahat ang nag-manage sa amin sa ngayon. Kumbaga parang gusto niya mapaganda rin lahat yung buhay namin. Hindi lang parang gusto niya mapaganda. Even, ayun sila, si ate at si mama, nagkakatampuhan din sila. Pero syempre, at the end of the day, mas iisipin pa rin natin yung pagmamahal sa pamilya. Hindi perpekto, hindi rin maganda yung mga nangyari sa amin before sa family namin kasi sobrang naging toxic kami. Pero at least alam namin na naging toxic kami. So, pag sa amin may nag-aaway-away, lagi namin sinasabi, wag na tayo magtinoxic, wag na tayo magtoxic-toxican. Kailangan pag-usapan natin yung mga bagay-bagay kasi tayo mismo ang fifix niyan. Especially, nasa social media tayo. So, mamaya, may kumalat na ganito, may kumalat na ganyan, kesa nag-open tayo sa ibang tao. So, sa atin na lang, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa pamilya ko kasi yung ibang tao, magiging ano pa nila yan parang magiging ano pa nila sa inyo na pang-asa, di ba toxic kayo, ganito, ganyan. Pero wala kami magagawa kasi hindi lahat ng tao is mapiplease namin. Importante, kami magkakapatid, is pinifix po namin yung relationship namin sa mga magulang namin at yung relationship ng magulang sa amin. So, nagkakaroon na po kami ngayon ng connection, unti-unti. Pero wala po kaming issue, kaya hindi sila kasama sa mga vlog. So, sana nasagot ko yung tanong nyo, konti lang yung kinuwento ko about sa family namin, kung paano kami nag-start, kung bakit hindi kasama, kasi nga po may sariling buhay at pamilya. Pero sa mga susunod po na mga araw at linggo mga kapatid, makikita nyo na po sila, nakasama po namin sila. So lahat kaming pamilya magtutulungan. So walang problema na hindi masusolusyonan kasi at the end of the day, kayo lang din pamilya ang magtutulungan tsaka magdadamayan sa huli. So yun lang mga kapatid, sana ewan ko kung maganda ba yung na-share ko sa inyo, pero wala naman na akong sasabihin ng ibang tao about sa family ko. Kasi ang dami nagtatanong talaga, bakit hindi kami magkakasama, ba't di kami kumpleto, bakit magkakapatid lang kami. So gaya ng ibang family, nagiging toxic minsan, nag-aaway-away, nagkakatampuhan, pero at the end of the day, kami lang din yung magdadamayan. So yun lang mga kapatid.